Ang storyang ito ay pinamagatang My First Long-Term Relationship. Episode 1 by Dran Reb. Simulan na natin ang kwento. Hi Kuya Ren, isa ako sa mga avid listener mo. Nakaka-inspire yung mga kwento mo, lalo na sa discreet na katulad ko, most especially sa mga matatagal ng single at hindi na ata alam kung paano ulit ma-inlove. Kasi nakaka-inlove ang mga kwento mo. Lalo na yung katatapos lang na episode na ang pinsan kong inosente. Lahat ng episode nun pinanood ko, kaya updated ako sa lahat ng uploads mo. At huwag ka sana magsasawang ma-inspire ng katulad ko na sumusuporta sa channel mo. Dahil sa wala akong ginagawa ngayon, kaya naisipan kong isulat ang aking kwento. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano umpisahan pero susubukan ko. Tawagin mo na lamang akong Dran Reb. Isa akong first year college student. 5'8" ang height, maputi, at medyo maganda din ang build ng katawan. Sa kadahilanan na varsity ako nung high school, nung taong 2015. Alam ko naman na nagkakagusto ako sa kapwa ko lalaki. Doon nagsimula ang first experience ko with same-sex during high school. Nakipagrelasyon ako sa kapwa ko lalaki. Tawagin mo na lamang siya sa pangalang Justine. Pero hindi naging seryoso kasi 3 months lang yung tinagal ng relasyon namin na yun. Out of curiosity lang. I just want to find myself, kung sino at ano ba talaga ako. Pero iniwan ko siya dahil meron akong girlfriend that time at nag-focus ako sa girlfriend ko. Medyo marami din kasi akong girlfriends nung mga panahon na yon. Kasi nung high school syempre, paiba-iba ng girlfriends. Humahanga ako sa mga lalaki pero ang focus ko talaga noon ay sa mga babae. Nang dahil sa varsity player ako nung high school. Nagsimula yung totoong experience ko with same-sex nung first year college na ako. Ang buhay ko noon, aral at bahay lang. Hanggang sa binigyan ako ng pagkakataon na i-represent ang department namin para sa Mr. University. Hindi ko na lamang po babanggitin yung school. Na-introduce ako sa isang kilalang handler ng classmate kong babae. Kilala siyang handler sa lugar namin. Siya si Nanay Deb. At parte din siya ng LGBTQIA+ community. Humahawak din siya ng iba pang mga models. And luckily, nanalo po ako as Mr. University 2015 nung mga panahon na yon. Hanggang sa naging instant popular ako sa school namin. Kinausap ako ng handler ko na hahawakan niya ako sa mga pageants and contest. Pumayag naman ako dahil na din sa naging passion kong sumali. Tapos, nakilala ko si Andrew. Isa siya sa mga hawak ng handler ko. Actually, maraming hawak ang handler ko na si Nanay Deb. Mga babae at lalaki. Pero, si JP yung sinasabi sa akin ng handler ko na magkahawig daw kami. Pinakita ni Nanay Deb sa akin yung picture. Medyo naiinis ako kasi hindi ko nakikitang magkamukha kami. Pero sabi ng mga co-models ko, magkamukha daw talaga kami. Kaya una pa lang, medyo naiinis na ako sa kanya. Kasi para sa akin, hindi ko naman siya kamukha. Siguro may konting resemblance nang dahil sa parehas kaming singket. Pero aaminin ko, sa totoo lang, meron naman kahit konti. Kung ilalarawan ko si JP, siya ay 5'11" ang height, moreno, singkit, matangos ang ilong, cute ngumiti, at malakas ang dating. Mas bata siya sa akin ng 2 taon, 20 years old na ako, at siya naman ay 18 years old noon. Pero, parehas lang kaming nasa first year college dahil huminto ako ng 2 years sa pag-aaral after I graduated nung high school. Nag-work na ako sa isang agency sa Manila.
Talaga namang masasabi ko na small world. Kasi isa sa mga model na hawak na handler ko ay yung naging first BF ko. Noong naging curious ako nung high school. Si Justine. Casual lang naman kami sa isa't isa. At never na-open yung tungkol sa nangyari sa amin noon. At kung bakit ko siya iniwan. Casual lang. Friends ko model. Nagsimula na ang pageant. 4 kaming hawak na handler ko na sumali noon. Ako, si JP, si Edward at si Justine. Nagkakainuman kami kasama ng mga co-models kong lalaki at babae sa bahay ng handler namin. Parang magkakapatid na din kami noon. After school, pumupunta ako sa bahay ng manager namin para mag-rehearse. Tinuturuan kami kung paano yung tamang pag-ramp at sumagot sa Q&A. Then after, mag-iinom. Tapos, magre-rehearse sa mismong event. Sa madaling salita, talagang naging close kaming lahat sa isa't isa. Hanggang sa may mga intriga sa grupo na bakit daw lagi nag-aaway si Justine at JP. Tapos, minsan naman, si JP at Edward. Hindi ko na lang pinapansin. Hindi naman kasi ako may issue na tao. Bahala sila sa issue nila. Basta ako, nakikisama sa kanila. At ang focus ko lang ang pageant. Pagkatapos nun ay ang pag-aaral. Dahil sa marami din akong ginagawa sa school. Dumating na nga ang araw ng grand finals ng pageant na sinalihan namin. At pinalad akong tanghalin na Ginoong Cavite 2016. Nag-second runner-up si JP nun. At the rest, hindi nakapwesto. Naging mag-close kami ni JP. At lagi kami nagkakamustahan sa chat. Kung kumain na ba ako, at tatanungin ko naman siya pabalik kung kumain na siya. Hindi naman namin na pag-uusapan yung relationship status ng bawat isa. Kung single ba ako or single ba siya. Wala lang. Noong mga panahon na yun, hindi pa kasi namin na pag-uusapan yung mga personal na bagay sa buhay namin. Nung araw ng Pasko, inaya niya ako mag-inom kasama yung mga co-models namin. Dranreb, may gagawin ka ba after 12? Wala naman JP. Bakit? Wala kasi akong gagawin eh. Baka pwede tayo magkita tapos pumunta sa ibang co-models natin para mag-inom. Sige JP. Ayos lang. Sige, sasama ako. Sa totoo lang, noong mga panahon na yon, na nakilala ko siya hanggang bago magpasko, hindi ako na-attract sa kanya. Kahit na isa siya sa may mas na-appreciate ng tao pag magkakasama kami ng mga co-models ko. Parang pumapangalawa lang ako sa kanya na maraming tagahanga. Pero nung nagkasama kami nung gabing yon, nakikita at na-appreciate ko na siya. Nasasabi ko sa sarili ko na ang cute pala niyang ngumiti. Maganda pala yung mga mata niya. Hanggang sa gumaan at nakapagpalagay na kami ng loob sa isa't isa. Hindi ko nga alam kung nagpapakit ba siya sa akin noon. Kasi pag tumitingin siya sa akin, pinapakita niya yung pamatay niyang ngiti. Pagkatapos ng gabing yun, lagi na kami nakikita. Kasama yung dalawa naming co-models na babae, si Angel at si Charmaine. At kasama din namin yung kaibigan namin na gay assistant ng handler namin na si Yama. So bale, 5 kami laging tumatambay sa sport complex para magkwentuhan, kumain, at maglakad-lakad tuwing gabi. Kaya nakakasama namin madalas ang mag-best friend na si Angel at Charmaine kasi crush na crush ni Angel si JP at si Charmaine naman ay gustong gusto ako. Hanggang sa
nagsiuwian na nga kami. Umalis na silang lahat. Kami na lang ni JP ang magkasama hanggang sa tinanong niya ako, Reb, pwede bang mag-spend ng gabi kasama ka sa bahay niyo? Sige. Ayos lang naman. Unang beses ko yun, ang mag-uwi ng lalaking kaibigan para makitulog sa bahay namin. Kasi minsan, puro babae talagang natutulog sa amin. With all honesty, sa mga gabi-gabi namin magkasama ni JP, nagkakaroon na ata ako ng feeling sa kanya. Pero, hindi ko pinapansin kasi wala naman talaga akong plan at all na maging kami. As in wala. Pagpasok namin sa kwarto ko, nagkwentuhan kami. Napagkwentuhan namin yung mga kakulitan kanina at kung ano-anong mga bagay na napag-uusapan sa inuman. Maya-maya nagulat ako dahil habang nagkukwentuhan kami, bigla siyang pumatong sa harapan ko. Tinitigan niya ako at sabay sabing, Dranreb, I love you. Sabay tulo ng luha niya mula sa kanyang mata papunta sa aking mukha. Grabe yung kaba na nararamdaman ko noon. Parang yun na yata yung pinakasinsero na sinabi sa akin ng isang tao. Ramdam na ramdam ko yung sinabi niyang, I love you. Na pumasok sa puso ko. Tagos-tagusan mula sa puso hanggang sa buong katawan ko. I love you too, JP. At sa unang pagkakataon, nag-I love you too ako sa kapwa ko lalaki. Sabay halik. Matagal. Madiin. Yung halik na tagos hanggang kaluluwa. At oo, yun ang unang beses na may mangyari sa amin dalawa ni JP. At yung gabi na yun ang pinakamasarap at pinakamainit na gabi na nangyari sa akin noong mga panahon na yun. Okay, umpisa pa lang no, ang init na kagad ng eksena. Pakiramdam ko, pogi itong si Dranreb eh. Imagine niyo guys, sumasali sa pageant, tapos nagta-title holder pa. No, for sure, madaming makikurious sa'yo bro. But, thank you Dranreb for sharing your true story. Yung next episode guys, abangan nyo bukas. At kung meron kayong stories na gustong i-share, email nyo lang sa email address natin sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli.